Yan katambayan, dahil po overmonths na po, November, meron tayong mga kaibigan po dito na bumili po ng mga native po natin. So yan po sila oh. Taga saan nga kayo, sir? Taga Kalumpang. Oh, Kalumpang, Barangay Kalumpang. Ito po yung kinuha nila oh. May shamu dito. Ito taga Masing. At yung sa kabila natin yung binenta natin oh, mga bardrak po. Yung mga Bisaya, bakiki. So yan, kumita po tayo niya ng nasa 1.7 po yung 5. So, salamat kay sir. Sir, salamat sila. Salamat. Yan, sila. Ayan, uwi tayo na probinsya. Tingnan natin yung ating doon. Pamilya kasi may hindi sa Malakas dito sa Buklan. Tingnan din po natin yung mga pinadaanan natin mamaya na bagsakan ng mga malaking bato. Wow, ano yung good? Good kaya na. Kaya nakakatambayan na bagsakan yung mga bato. Sa mga nasira yung bahay collapse. Katambayan. Dito naman sa itaas kabila kansan unahan dito yung mga bato na napagsakan ng tambayan buti na lang walang nadaganan malalaki pa naman Ayun, nalimpido yun nila, no? yan yung mga dyan sa taas galing grabe gado pa Sniper, nagit na maligo yung. Dami pa rin bumibisita dito mga turista. kasi namin lang tourist spot sa Sarangani dyan yan ito yung tulay na katamay papunta sa amin nasira din yung dulo kumbaga crack yan guys oh isa sa mga nasira yung daan tingnan nyo naman basag sa pantala namin tingnan natin aerial nag-collapse yung building yan po mga tambayan isa po sa mga gumuho po na structure po dito sa Glan Sarangani Province ay yung port po ng Glan talagang bumagsak hindi na nakita dito naman po sa amin 3 po yung namatay yung isa ay nadaganan po ng mga bakal so kawawa po talaga at yung mag-ina po na natabunan po ng gumuhong mga lupa Ay, aran daw, giguha na. asa Ano ko, masakinan. Yun nga mga katambayan at ito na lang po yung natira sa ating mga breeders na 45 po last time. So bukas i-deliver po natin ito sa Santo Niño po, South Cotabato. At yan, di natin napansin. Dami na pala ng itlog dito. So isa yan. Meron pa ba dito? Dito nga sila sa sa damuhan ng itlog. Hindi ko napansin kasi hindi tayo pupunta dito eh. So yan na po yung mga itlog nila oh. At marami din po nagsasabi pag lumindol daw yung mga itlog po natin, yung mga nasa incubator, yung bagong itlog, hindi na daw yan mapipisa. So para po sa akin po, mapipisa pa rin po yan katambayan. Marami na tayong naka-experience. So marami na rin tayong na-experience po na mga lindol dito sa Jensan, sa Mindanao. Wala naman pong nangyayari po na hindi po napisa lahat yung mga niload natin sa incubator. Yun nga, may mga niload tayo sa incubator. Titingnan po natin, sa chair po natin ito yun ilalagay. Ito nandito po sa incubator ay meron tayong ipapasok po sa chair na mga nasa 100, almost 150. Marami kasing sabi-sabi na pag yung itlog na daanan po ng lindol ay hindi na talaga mapipisa. So yan, isang klarifikasyon lang po na
mapipisa pa po. Meron man pong hindi mapisa, pero may mapipisa. Sa mga kaibigan natin dyan na nagpapiniwala na pag nadaanan po ng lindol, wala na pong pag-asa mapisa. Mapipisa pa rin po yan, pero titingnan pa rin po natin yung resulta po, kasi ang lakas po ng lindol po dito sa Jensan at Sarangani, nasa 7.2 po yun. First time po maka-experience na ganun kalakas po ng lindol. Yung itlog po natin, pero yung nandito ay ano po yan, bugok, walang similya. Ibibenta pa po natin yan, sayang pa po, 100 per tray. So nasa 5 tray mahigit, sobra, baka 500 pa tayo yan. Isa po sa katambayan na maaari pong mapisa. Ayo, tingnan nyo po, nag-crack na. So nadaanan po to ng malakas na lindol. So wala pong katotohanan na yung ating itlog ay hindi po mapipisa. Yan o, crack na. So huwag kayong magpapapaniwala sa mga parang matatandang paniniwala, kasi yung mga ganito. Yan, high tech na po tayo. Yung ating masisira naman po na nandito ay unti-unti na po nakaka-recover. Kung nakaraan po talaga grabe. So yan, kahit paano po ay yung kakakain, nakagalaw. Last time kasi may mga ganito, hindi po, kung nahihirapan makatayo. Ngayon po ay kahit paano ay nakatayo na. Siguro bigyan pa po natin dito ng mga 1 linggo pa po, siguro 5 to 7 days ay makaka-recover na po yan. So, nagbigay naman po tayo ng feeds, unlimited po tayo nyan, basta sisiw. Yung ating ilaw po ay nasa 100 watts, malamig yung panahon ngayon. So sinusigurado ko po na hindi po natin hayaan na malamigan yung ating mga sisiw. Meron na po itong mayari, kailangan na lang po natin dyan ay kondisyon po. Hindi kasi tayo nagbibigay po ng mga mahihinang sisiw, kaya siguraduhin po natin na healthy po talaga at kondisyon. Yan, bibigay naman po tayo ng Intenso Plus po para electrolytes po nila. Yan po, nasa almost 30 to 8 ang ating sisiw, mga katambayan. Mainit, 100 watts. Sa lindol po na nangyari po sa amin dito last time, nung nakarang araw, mga katambayan, ay talagang grabe yung trauma po nang naibigay po doon. Grabe, napakalakas, napakadami pong nasaktan, napakadami po nagpanik. At sa awa naman po ng Diyos ay safe naman po tayo, yung ating pamilya. At yun nga, sa kasamaang palad din po ay talaga meron din pong mga namatay po. At yan, nagkikiramay po tayo sa kanilang pamilya po. Yan na po ngayong araw. At sa mga nanood po pala ng ating mga previous videos, mga bago po nating subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na subscribe at i-follow din po yung ating Facebook page Manok Tambayan, YouTube channel, malaking tulong po yan. Kung may mga katanungan man po kayo, ilagay nyo na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Food Trip Tabay Channel, Kabuloy Vlog TV watching from San Policarpo, Eastern Samar, Louis Tiny Barn, Hildred Rotor from Delaware, USA, Rude Stamps, Felix Berto Natividad. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po ng shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye.